Una po sa lahat, ano ho ba itong Congressional Commission on Education para ho maintindihan natin ang purpose ng grupong ito at ang function po para po sa inyong mga studies na ito? Go ahead, sir. Opo, kung naalala natin nung 2020 lumabas yung PISA results. So ito isa itong international assessment kung saan tiningnan kung ano yung kakayanan ng mga estudyante natin. Lumabas po sa data na yon na pinaka-bottom tayo ng list sa lahat ng participating countries. Kaya ang ginawa ng Kongreso, bumuo siya ng Second Congressional Commission on Education para aralin ano ba yung problema sa ating mga paaralan. Bakit ba hindi natututo yung mga batang Pilipino? So in the past 3 years, yung trabaho po namin aralin ano bang mga problemang kailangang solusyonan at anong mga batas na kailangan para i-address ito. O yun, very good. Ano po? So, ito pong ginawa, itong resulta ho ng inyong ginawang mga pag-aaral na ito, ano po yung mga, unahin na lang po natin, yung mga pinaka nakakabahalang punto? Punto por Oo, punto po. Ano ba yun? nakadalawang report na kami, Manong Mm, Ted. mm. Last year, lumabas yung data natin na wala palang textbook sa mga public schools except grades 5 and 6 students. Isang dekadang walang libro ang mga batang Pilipino. Ngayong taon po, naglabas kami ng second year report, yung Fixing the Foundations, A Matter of National Survival. Tapos siguro yung limang pinaka nakakabahalang findings namin. Unang-una, 30% ng mga Pilipino, kahit na high school or college graduate, hindi talaga functionally literate. Anong ibig sabihin natin ng hindi functionally literate? Ibig sabihin nakakapagbasa sila ng mga sentences pero sa totoo hindi nila naiintindihan. Mhm. So kahit na college graduate ka na or high school graduate, hindi mo pala nauunawaan yung mga nababasa mo. Ikalawa siguro, nagulat kami, 62% pala ng teachers natin sa high school, ang tinuturo, hindi nila pinag-aralan. Kumbaga sa mga consultations namin, ang sinasabi ng mga teachers, "Sir, hindi ako makakapagturo ng maayos ng math kasi ang natapos ko Filipino, pero inassign ako sa math. Tapos may English teacher inassign sa physical education." So, malaking problema po yun. Ikatlo siguro doon yung principals. Nakita natin sa data na yung mga kalahati pala ng public schools natin walang principal. Nabahala po kami doon kasi akala namin basic yon, 'di ba? Na isang school may principal. Kasi kung walang principal, sino yung instructional leader? Sino yung magmamatsyag sa school to make sure na nangyayari yung mga kailangang mangyari at yung mga bata talagang natututo. Tapos nakita din po natin na tayo ang bullying capital of the world. Sa lahat po ng assessment, grade 5 and grade 10, nakita natin pinakamataas sa buong mundo ang Pilipinas. Ang mga batang Pilipino po sinasabi, lagi silang nabubuli ilang beses sa isang linggo. Sila po talagang natatakot. They don't feel that they belong in school. Tsaka lonely sila in school. So yun nakikita nating data. At ang ibig sabihin po nun, pag yung mga bata natin hindi na nila pakiramdam na safe sa school, hindi sila matututo kasi hirap din silang makapag-concentrate sa pag-aaral o ayaw na nilang pumasok. Siguro panghuli na lang po, 4 in 10 college students po ang nagda-drop out. So kahit na marami nang nag-a-attend, 35-39% ang participation natin, marami pala hindi nagtatapos, halos kalahati. Yun po yung nakalaman sa ating Year 2 report, nakakalabas lang ngayong Monday, Tuesday po. Okay, so, Doctor, sa lahat ng ito, ang problema ba ay nasa policy na kakailanganin na kulang o basically nasa executive? Nasa executive po, nasa implementation. Kasi sa totoo lang, napakarami po nating magagandang batas, magagandang ideas, magandang policy na nakasulat, pero pagdating sa implementation, dun po tayo talaga may kakulangan pa. Opo. So dito po, doktor ngayon 'no, na, nasa executive actually dito ang challenge. Mm. Meron bang usapin na naman sa kakulangan ng budget? Because as we all know, sa ating pong lagi 'no, sa ating pong pambansang budget, pinakamalaki ang, share ng education. Opo, bahagi po talaga ang budget. Pero siguro i-unpack po natin 'no, kasi yung early childhood education na nakikita po natin na magandang pundasyon or kailangang pundasyon para matuto yung mga bata pagdating sa kinder to grade 3, devolved function po kasi 'yan. Ang ibig sabihin po sa LGU nakasalalay yung pag implement ng nutrition sa first 1,000 days para hindi maging bansot ang mga bata at yung pagtuturo ng early education talagang nasa pondo rin ng LGU. Ang problema po diyan siguro yung kakayanan ng mga LGU, unang-una, hindi po lahat may pondo para magawa ito kasi reliant sila sa isang special education fund Mm, na pag mayaman yung munisipyo mo, mas maraming pera ka. Pag mm. mahirap ka, fifth class municipality, halos wala ka na makukuhang pera para magastos, para maggawa tong mga nutritional at early childhood intervention. So, pondo po isa, siguro yung political will or
kaalaman din ng LGUs natin, ng mga mayors na nag-implement ng mga programa at naglalaan ng mga pondo. At ikatlo, yung pagsusupport ng national government. So dapat nagtutulungan po yan. Doon po tayo mag improve pa dapat.